Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Atin munang balikan ang mga kaganapan sa bahagi ni Nalino sa kabilang mundo. Matapos tamaan ng malakas na sator, si Nalino, Tingting, Kulas, Mansyo, Kansu at Tiara ay pare-pareho silang nawala ng malay. Sa loob ng isipan ni Lino, ay nagising siya sa isang lugar na malaparaiso ang itsura. Marami ang mga kakaibang bato roon na kulay nagliliwanag na asul. Sa hindi kalayuan ay makikita rin ang isang malaking talon kung saan malakas ang agos ng tubig. Pilit iniisip ni Lino kung nasaan siya. Wala siyang matandaan sa mga huling nangyari at wala rin siyang ideya kung paano siya napunta sa lugar na iyon. Napasabi na lang siya sa sarili ng, "Nasaan ako? Anong lugar ito?" Nang makarinig siya ng boses ng matanda mula sa unahan. "Narito ka sa tahanan ko." "Sino ka? Magkakilala ba tayo? Bakit pamilyar sa akin ang boses mo?" Sumagot naman ang nakangiti ang matanda at sinabing, "Sa tagal kong naninirahan sa loob mo, malamang pamilyar ka na talaga sa boses ko." Napabulalas naman si Lino. "Ermitanyo? Ikaw yan?" "Oo, Lino. Ako nga ito. Ako si Apo Azul, ang orihinal na tagapagbantay ng kapangyarihan ng Kyanite. Noong una kong matagpuan ang Kyanite, ay naisip kong gamitin para tulungan ang maraming mga tao. Matagal akong naging manggagamot, pero sadyang sakim ang mga tao. Tinutulungan ko na nga. Gusto pang angkinin ang kapangyarihan ng Kyanite para masolo ang kapangyarihan at magamit sa sariling kapakanan. Kaya nagdesisyon akong ibalik na lang sa bundok kung saan ko ito unang nakita. Pero may naabutan akong isang nilalang na nagliliwanag ang buong katawan at may pakpak. Kung hindi ako nagkakamali, isa siyang anghel. Ang sabi niya sa akin na kung balak ko raw iwanan doon ang batong Kyanite na nakita ko, ay wag ko nang ituloy dahil nakasunod daw sa akin ang mga tauhan ng mayamang tagabayan. Sinundan nila ako para agawin sa akin ang bato. At kahit ibaon, itapon o ilagay sa kung saan-saan ang batong Kyanite, ay mahanap nila iyon dahil meron din silang mga aparato para maghanap ng kakaibang bato na naglalabas ng kakaibang enerhiya. Sabi ko naman sa kanya na kung papaano ko mailalayo sa kamay ng mayamang tagabayan ang batong Kyanite. Ang sabi niya naman ay may isang paraan daw, pero maaaring hindi ko magustuhan. Walang iba kundi pag-isahin ang bato at ang espiritu ko. Binigyan niya ako ng orasyon na babasahin. Tapos hihiwaan ko ang aking pulsuhan at ipapatak sa bato ang aking dugo. At magiging isa ang kapangyarihan ng Kyanite at ang aking espiritu. Kahit nag-aalala ako sa kapakanan ng aking pamilyang maiiwan, ay ginawa ko pa rin iyon. Magiging ligtas sila, pati na ang nakararami, kung hindi mapapasa kamay ng mga sakim ang kapangyarihan ng bato. Bago ako mawala ng buhay, ay sinabi ng anghel na makukuha ng sakim ang bato. Pero ako raw ang masusunod kung sino lang ang maaaring gumamit ng kapangyarihan. Noong una ay hindi ko maintindihan at nagising na nga lang ako na nasa loob na ako ng isang kristal na kulay asul. Nakikita ko ang lahat ng mga nangyayari. Nalungkot ako noong makitang walang hirap na natagpuan
ng mga tauhan ng mayamang tagabayan ang bato. Pero noong simulan na nilang gamitin ang kapangyarihan ng kyanite ay walang nangyari. Nakikita kong nasa kamay ko ang liwanag. Hanggat hindi ko ibinubukas ang aking kamay ay walang lumalabas na kapangyarihan sa bato. Doon ko na naintindihan ang sinasabi ng anghel na ako at ang kapangyarihan ng kyanite ay magiging isa. Ako ang masusunod kung sino ang maaaring gumamit ng kapangyarihan noon. Dahil sa walang makuhang pakinabang ang mayamang tagabayan, kaya matagal na itinago sa baul ang bato. Hanggang sa paglipas ng henerasyon ay ginawa na lang pang display sa lamesa at hindi nga rin naglaon, nagpakalat-kalat na lang hanggang sa masama sa mga basurang itinapon. Pero kalaunan ay napunta ako sa kamay ng isang magsasaka at noong mahawakan niya ang bato ay naramdaman ko nakadugo ko ang magsasakang iyon. Kaya sa kanya ko ipinagamit ang kapangyarihan ng kyanite upang makatulong at makapanggamot ng mga may karamdaman. At nagpasalin-salin na iyon sa kanyang salinlahi hanggang sa mapunta kay Mariposa at napunta naman sa iyo. Sabi naman ni Lino, "Nice, ang ganda pala ng kasaysayan mo, no? Pero sana ikinuwento mo yan sa akin sa mga panahong wala akong ginagawa, di ba? Sa tingin ko kasi nasa hindi magandang sitwasyon ang katawan ko kaya ako narito. Kaso wala akong maalala eh." Sumagot naman si Ermitanyo, "Huwag kang mag-alala, iba ang oras dito sa loob ng kapangyarihan ko. Pwede kong pabagalin at pwede ko ring pabilisin. Kaya makinig ka muna sa karugtong ng kwento ko." "Ano ba yan? Magkikwento ka uli? Baka nga nanganganib na ako sa labas." "Huwag ka nga sabing mag-alala. Ako bahala. Gusto ko lang ikwento sa iyo habang ipinapakita ang mga sinasabi ko. Naalala mo ba yung sinabi ko sa iyo kanina na noong makapasok ako sa batong kyanite ay isa lamang iyong kulay asul na kristal?" "Oo, naalala ko." "Nais mo bang malaman kung bakit nasa isang paraiso na tayo ngayon?" Sabi naman ni Lino, "Pag sinabi ko bang hindi ko gustong malaman ay hindi mo na ikikwento?" "Ikikwento pa rin." Di sabihin mo na kung bakit nang matapos na ang kwento na yan. "Nagbago ang lahat magmula noong ikaw na ang nagtaglay ng batong kyanite. Iniwan mo kay Mariposa ang mismong kristal na lalagyanan at ipinasok po ako sa sarili mong katawan. Kaya mas lalong naging maluwag ang aking tahanan at nagkaroon ng isang napakagandang hardin na may talon. Nagkaroon pa ito ng buhay noong isama mo rito ang kapangyarihan ng kidlat. Hindi lang ang kyanite ang hawak ko, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng kidlat. Kaya sa tingin ko ay walang nilalang ang makakapasok sa katawan mo. Kahit pa ang mga burhamin ay hindi ka na magagawang sapian. Dahil sa sobra-sobrang kapangyarihan pa lang ng kyanite at idagdag pa ang sa kidlat, siguradong matutupok sila kaagad sa oras na magsimula silang pumasok sa katawan mo. Idagdag pa na nasa kabilang bundok lang ang tahanan ng sinukuan. Pare-pareho kaming nananahan sa loob mo. Kaya teritoryo namin ang iyong katawan at hindi kami makakapayag na may makakapasok na kahit sino o kahit anong masamang nilalang." Sumagot naman si Lino, "Bakit ngayon mo nga ako binibigyan ng seminar? Sabihin mo na sa akin kung anong nangyayari sa labas." "May dahilan kung bakit ko ito sinasabi sa iyo ngayon. Narito kasi tayo ngayon sa mundo ng mga engkanto. At kaya ka narito dahil tinamaan ka ng malakas na sator mula sa 5 matataas na uri ng engkanto. Susubukan nilang pasukin ang katawan ng bawat isa sa inyo. Dahil iyon ang pinakaperpektong paraan para makatawid sila patungo sa mundo ng mga tao at makihalubilo nang hindi sila napaghihinalaan. Anong gagawin ko kung mapasukan ng espiritu ng masasamang engkanto ang mga kasama ko?" Di kuryentehin mo sila. Ipasok mo ang kapangyarihan ng kidlat sa kanilang katawan para doon na mamatay at malusaw ang itim na engkanto. Sigurado ka dyan sa advice mo? Gusto mo bang matusta ang itlog ng mga iyon? Walang kapangyarihan sila Mancio at Tingting, kaya hindi ako sigurado kung posibleng gamitin sa kanila ang solusyon na sinasabi mo. Ibalik mo na ako sa labas." "Oh,
Sige na, gumising ka na. Wika pa ni Ermitanyo, sabay lapat ng dalawang daliri niya sa noo ni Lino. Agad nagising si Lino. Nakita niyang pare-parehong walang malay ang mga kasama niya. Mabilis siyang bumangon at nakitang papalapit na ang 5 nakarobang nilalang. Sabi niya, "Nagroba pa kayo. Kilala ko naman kung anong nilalang kayo eh. Kayo ang matataas na uri ng itim na engkanto. Huwag niyo nang itago ang mukha niyo. Expected ko na rin naman na mga pangit kayo. Kaya kayo nagtatakip ng mukha." Lumika ng tunog na parang pag-angil ang 5 iyon na halatang nagalit sa sinabi ni Lino. Isa-isang inalis noon ang kanilang panaklob ng roba at nagulat si Lino dahil wala silang mga mukha. Purong imaheng itim lang ang kanilang balat kahit pa sa bahagi ng mukha. Mas malala pa pala kayo sa pangit dahil at least ang pangit may mukha. Pangit nga lang. Samantalang kayo, wala na nga mukha, pangit pa rin. Halos magkakasabay na kumumpas paturo kay Lino ang 5 iyon at nagpakawala ng kanilang sator. Mabilis namang umusal ng orasyon si Lino. Sabay-sabay niya nang ginawa ang pagbubukas ng puder, paggawa ng bakod protection para sa katawan at isang bilog na barrier para protektahan ang kinaroroonan niya dahil nasa likod niya lang din ang 5 mga kasama na wala pa ring malay. Napatulala ang mga engkanto noong makitang walang nangyari kay Lino. Nasangga lang ng barrier ang ibinato nila. Makailang ulit pa nila yung ginawa pero walang epekto. Naisip ni Lino na paano niya lalabanan ang 5 iyon kung hindi siya pwedeng umalis sa kinaroroonan ng mga kasama niya. Pwede lang kasi siyang makagawa ng barrier sa palibot niya. Pero kapag lumayo na siya ay hindi na protektado ang kanyang mga kasama at maaari nang gawa ng masama noong mga itim na engkanto. Umisip siya ng bahagi niya na pwede niyang iwanan doon para protektahan pa rin ng kanyang kapangyarihan. Ermitanyo, suggestion naman dyan. Paano ko gagawa ng barrier ang mga kasama ko para pwede ako makalayo sa kanila nang hindi sila malalapitan ng mga kalaban? Nagsalita naman si Ermitanyo sa loob niya. Pwede mong gamitin ang iyong sariling dugo. Patakan mo ng dugo ang paligid nila. Ha? Maraming dugo ang kakailanganin ko dahil magkakahiwalay sila. Sabi naman ni Ermitanyo. Bakit hindi mo sila pagtabi-tabihin para maliit na bilog lang ang papatakan mo ng dugo? Ay, matalinong bobo. Aray ko naman Ermitanyo, bobo agad. Hindi pa pwedeng natataranta lang. 5 kaya iyang makakalaban ko, kaya kinakabahan na rin ako. Oo na, gagawin ko na ang sinasabi mo. Wika pa ni Lino at hinila niya na isa-isa ang mga kasama at pinagtabi-tabi. Noong magkakatabi na, ay saka siya humiwa sa kanyang palad at pinatakan ng dugo ang paligid. Muli siyang umusal ng orasyon para gumawa ng barrier at inilapat ang kamay doon sa naipatak na dugo. Naging epektibo ang kanyang ginawa dahil nagkaroon ng sariling barrier ang 5. Napatingin naman si Lino at sinabing, "Humanda kayo, may oras na ako para sa inyo." Inalis na ni Lino ang barrier na nakapalibot sa kanya at hinarap na ang 5 mga nilalang. Dahan-dahan siyang lumapit sa 5. Pero naging telang itim ang 2 sa mga iyon at sumugod sa mga kasama niya. Nakita niyang tinira nila ng sator ang barrier pero walang epekto. Kaya alam ni Lino na ligtas ang kanyang mga kasama habang siya ay makikipaglaban. Pagkakita ni Lino na sumugod ang 3 nilalang na kaharap, ay mabilis na siyang naglabas ng 2 espadang kyanite. Naglabas din ng espadang itim na tila usok yung 3 at nakipagtagisan ng galing sa pakikipaglaban. Matagal ang kanilang labanan pero hindi nakakalusot ang atake ng mga kalaban kay Lino. Kaya bigla itong pumalibot sa kanya at kumilos ng sobrang bilis na animoy mga telang itim na sumasama lang sa hangin. Kahit ganun ay nakikita pa rin ni Lino sa tuwing aatake ang mga iyon
dahil nagagawa niyang masalag ang espada ng kalaban. Tapos na ang laro. Kanina pa ako napapagod. Wika pa ni Lino, sabay tumakbo papunta sa mga puno para sundan siya ng mga kalaban ng paisa-isa. At laking gulat nila dahil bigla-bigla na lang din lumilitaw si Lino sa harapan nila at sinasalubong sila ng pagsaksak. Kahit kaya nilang maging anyong espiritong itim na hangin, ay nagagawa naman silang tupukin ng kulay asul na apoy ng espiritual na espada ni Lino. Kaya isa-isa na iyong nababawasan hanggang sa 2 na lang ang natira. Galit na galit ang mga iyon na humarap sa kanya. Nawala sa kamay ni Lino ang 2 espadang kyanite at nakataas na lang ang kanyang mga kamay na parang sumusuko na sa laban. Kaya iyon na ang sinamantala ng mga kalaban para sumugod. Nawala din ang espadang hawak ng mga iyon, kaya alam na ni Lino ang balak ng 2. Walang iba kundi ang sabay na sumapi sa kanyang katawan. Napasabi na lang si Lino ng, "Ermitanyo, ikaw na bahala magluto ng inihaw na engkanto dyan sa loob." Wika niya pa, sabay na papikit ng mata habang nakataas ang 2 kamay. Tama nga si Lino dahil agad niyang naramdaman ang mainit na hangin na pumasok sa kanyang katawan. Pero ilang saglit pa ay dinig niya na ang sigaw ng mga iyon na tila nasasaktan habang sinusunog sila ng kapangyarihan ng kyanite at ng kidlat. Unti-unting humihina ang kanilang tunog na pinapakawalan hanggang sa maging tahimik na ang 2. "Ano, Ermitanyo? Wala na ba?" "Oo, wala na, Lino. Naging espiritual na abo na sila at sumama na lang sa hangin." Muling nilingon ni Lino ang mga kasama. Nakita niyang naroon pa rin ang barrier, matibay na matibay. Habang naglalakad papalapit sa mga kasama niya, ay nagsalita si Lino. "Ermitanyo, gaano katibay ang barrier na naroon sa mga kasama ko?" "Kasing tibay ng ginagawa mo rin sa sarili mo." Kailan na yun hihina o mawawala?" "Hihina lang ang depensa ng barrier kapag naging mas mababa sa 50% ang enerhiya mo sa katawan. At sa tingin ko, malabo naman iyong mangyari. Dahil maliban sa akin at sa kidlat, nariyan pa ang sinukuan na mapagkukunan mo ng enerhiya. At doble ng mahigit sa 10 beses ang tinataglay niyang enerhiya kaysa sa akin. Kaya mababa ang tsansa na dumating ang pagkakataon na magiging mas mababa sa 50% ang enerhiya ng iyong katawan." Pagkalapit ni Lino sa mga kasama, ay aalisin niya na sana ang barrier. Pero naisip niyang wag na lang muna. Okay na muna silang ganyan para makapagpahinga rin sila. Humiga na lang din si Lino sa may gilid at naglagay ng barrier sa sarili para makatulog ng ligtas. Atin munang balikan ang mga kaganapan sa mundo ng mga tao sa lugar ng San Agustin. Nagulat si Remus nang tawagan siya ni Jonas, ang taong bakal. "Hello boss, wala na ang mga alaga mong 5 manananggal. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero nakita ko ang mga durog na piraso ng kanilang mga laman." Sumagot naman si Remus. "Ha? Paano nangyari iyon? Nakasagupan niyo ba si Lino?" "Hindi ako sigurado boss, kasi iyong lalaki na kalaban ko ay hindi naman gumagamit ng kapangyarihan. Nakipagbakbakan lang sa akin ng mano-mano, kaya nilampasok ko lang gamit ang malalakas kong suntok. Tapos nawalan ako ng malay dahil sa malakas na uri ng baril na ginagamit sa akin noong isang babae, at ginabitan din ako ng pasabog. Noong magising ako, ay nakita kong nasa kotse na sila at papalayo na rin." "Iho di Luya! Siguradong mapaparusahan tayo nito na Agustos kapag nalaman niya ito. Sige na, bumalik ka na muna sa hotel mo. Magpalamig ka muna at mag-iisip ako ng ibang paraan." Sigaw pa ni Remus, saka pinatay ang tawag at muling may idinayal na numero. "Hello, Margang Bungo. May papatrabaho ako sa iyo dito sa San Agustin." "Sino?" "Hindi ako sigurado.
Ang target namin ay isang babaylan na nagngangalang Lino. Hindi kami sigurado kung siya ang lumitaw noong gumawa kami ng kaguluhan. Pero 5 sa mga manananggal ko ang naging giniling. Hindi rin umubra si Taong Bakal. Kaya ganito ang plano. Magpapadala ako ng isang truck ng zombie sa sentro ng San Agustin upang guluhin ang mga tao. At kapag dumating ang grupo ni Lino o kung sino man yung grupo na nakikialam, itumba mo 100,000 kada tao. At kung maiuwi mo ng buhay si Lino, 250,000 ang kukubrahin mo para sa kanya. Ariglado tayo dyan, Remus. Maghahanda na ako at nariyan ako bukas ng gabi. Sagot pa noong lalaking tinawag ni Remus na markang bungo. Kinabukasan, pagkagising ni Rigor, ay sinabi nito sa kanyang ninong. Ninong, balik na tayo ng San Jose. Wala na tayong gagawin dito eh. Napatay naman natin yung pakay nating mga manananggal. Kaso wala naman tayong magagawa doon sa Taong Bakal na iyon. Si Kuya Rafael na siguro ang bahala roon. Sabi naman ni Mang Magno. Sige anak, sasabihin natin yan mamaya sa kanya. Tara, bumangon na tayo, nagugutom na ako. Pagkababa nila ay nakita nilang nakapagluto na si Micaela. Nasa lamesa na ang mga pagkain. Oh, mabuti at nagising na kayo. Tara, upo na nang makapag-almusal. Ilang saglit pa ay bumaba na rin si Rafael at mukhang katatapos lang maligo. Oh, good morning sa inyo. Uwi ka pa nito sa magninong. Sabi naman ni Mang Magno. Anong sunod mong plano, Rafael? Plano ko munang bumalik ng Santa Barbara mamayang gabi. Medyo masama ang tama ng sikmura ako eh. Baka nabalian ako kasi nangingitim talaga ang tama ng suntok. Tapos, idadaan na rin muna namin kayo sa San Jose. Wala ako sa kondisyon para harapin ang Taong Bakal na iyon. Wala din ako maisip na magandang bitag para sa kanya. Lalo at wala naman ako nakahandang mga gamit. Aswang lang naman kasi ang inaasahan nating makakaharap dito. Hindi Taong Bakal. Kaya mas maiging mag-isip muna at maghanda bago sumugod muli kaysa magpabugso-bugso ng sugod nang hindi na paghahandaan. Okay. Iyon din kasi ang dapat na sasabihin namin sa inyo eh. Wala na kaming magagawa doon sa Taong Bakal, kaya kailangan na namin umuwi. Oo sige, mamayang hapon o gabi uuwi na tayo. Para hindi rin mainit ang biyahe, mahina pa naman ang aircon ng kotse ko. Sabi naman ni Rigor. Kuya Rafael, napansin ko lang. Mga high-tech ang mga kagamitan nyo, kahit nga ang mga baril nyo. Hindi katulad ng mga ginagamit ng pulis. Bakit parang wala kayong budget para sa matinong sasakyan? Bigla namang nasamid habang tumatawa si Micaela. Maging si Rafael ay napangiti na rin. Ayun ba? Ang totoo niyan, lahat ng meron sa makina ng kotse na ginagamit ko ay mamahalin. Pang-sports car ang setup niyan. Ang panlabas na anyo lang ang sinadyang lagyan ng pangit na kaha para hindi maging mainit sa mata ng mga pulis at mga kalaban, lalo kapag nasa misyon kami ng pagmamanman. Ano kasing silbi na gumamit ng poging sasakyan kung papasabugin lang din agad ang mga kalaban? Ganun ba? Maiksing sagot naman Rigor na tila napapaisip. Kinagabihan, pasado 8:00, nang magpasyang umalis ng San Agustin ang grupo ni Rafael. Habang nagmamaneho si Rafael, ay nakikinig naman si Micaela sa radio transmitter ng mga pulis. Nang biglang may nagradyo na hinarang ang isang prison transport vehicle ng isang lalaking nakamaskara ng bungo. Rafael, ihinto mo ang sasakyan! Wika pa ni Micaela. Agad namang itinabi ni Rafael. Bakit Micaela? Anong nangyayari? Hinarang daw ng isang markang bungo ang prison transport na naglalaman ng 5 high-profile na kriminal. Pinagbabaril ang mga prison guard na kasama pati na ang driver. Saan daw banda? Sa Central Avenue pa rin, sa intersection. Mabilis kumambyo si Rafael at pinaikot pabalik ang sasakyan at binagtas ang daan patungo sa sentro ng bayan. Pagkarating nila roon sa unahan ay nakita nilang naroon na ang mga pulis. Mukhang abandonado na ang prison shuttle bus.
Wala na roon ang mga preso, pati na iyong sinasabing nakamaskara ng bungo. Nahuli na tayo. Anong gagawin natin ngayon? Tanong naman ni Micaela. Sabi naman ni Rafael sa Magninong, Mang Magno, Rigor, ayos lang ba kung pumasada muna tayo saglit? Isang ikot lang dito sa San Agustin bago natin ituloy ang biyahe papauwi. Oo naman, walang problema. Sagot naman ni Mang Magno. Tumango lang din si Rigor, kaya pinatakbo na ni Rafael ang sasakyan. Sabi ni Micaela, Saan tayo pupunta, Rafael? Susubukan lang nating pasyalan ang kabilang bahagi ng sentro. Naroon ang munisipyo at ospital, di ba? Baka sakaling mamataan natin ang mga iyon. Sigurado akong hindi pinakawalan ng markang bungo ang mga presong iyon para imbitahin sa isang prayer meeting. Malamang gagawa sila ng kaguluhan sa gabing ito. At sa mga oras na ito, ang pinakamaraming taong lugar na malapit ay ang ospital. Dahil naroon din ang munisipyo at mga eskwelahan. Pinatakbo na nga ni Rafael ang sasakyan sa katamtamang bilis. Malayo pa lang sila ay nakikita na nila na nagkakagulo ang mga tao na nasa malapit sa ospital. Nakakalat sa labas ng ospital ang mga gwardya at pinagbabaril ang mga zombies na hindi bababa sa 50 ang bilang. Naku, delikado ito. Zombies ang mga umaatake. Inasaan ang mga preso? Mukhang ginagamit nila ang mga zombies para magkagulo at mapalabas si Lino. Pero malas sila dahil wala si Lino dito eh. Pero sigurado akong nasa paligid lang din ng mga presong iyon, pati na ang markang bungo, nakabang. Micaela, magsuot ka ng bulletproof vest. Wika pa ni Rafael, sabay kuha ng 2 vest sa ilalim ng upuan. Kayo ring 2, magsuot kayo. Nasa ilalim ng upuan nyo, may mga vest din dyan. Sabi naman ni Mang Magno, Hindi na kailangan, Rafael. Sapat na ang kabal namin para hindi kami tabla ng patalim o bala. Kailangan lang namin paganahin. E di paganahin nyo na, dahil hindi malayong may mga sniper din na nakakalat. Micaela, nakikita mo yung puno sa tabi ng gusali ng munisipyo? Magdala ka ng sniper's rifle. Pagmasdan mo ang paligid kung may snipers ang kalaban. Tapos kayong 2 naman, asikasuhin nyo ang mga zombies. Hindi naman pala kayo tinatabla ng kagat nila eh. Siguraduhin nyong hindi sila makakapasok sa ospital. Tulungan nyo ang mga guard. May mga itak sa likuran ng compartment, yun ang gamitin nyo. Okay, Rafael. Noong makapaghanda na sila, ay muli nang pinatakbo ni Rafael ang sasakyan. Nauna niyang ibinaba si Micaela sa may munisipyo. Tapos nagtuloy na sila sa may ospital upang ibaba naman ang Magninong. Nakita nilang nahihirapan ang mga gwardya dahil ilan lang naman ang bala ng mga iyon sa kanilang baril at hindi rin ganun kaasintado para tamaan ang mga nilalang sa ulo. Pagkababa ng Magninong ay agad silang tumayo malapit sa mga guard at sinabing naroon sila para tumulong. Ilan sa mga gwardya ay naabutan nilang nginangat-ngat na ng ibang mga zombies. Agad kumumpas ng malakas na tigalpo ang Magninong na nagpalayo sa karamihan ng mga zombies. Ang iba naman ay hindi na makabangon dahil nagkadurug-durug na ang buong katawan. Pero marami pa rin ang nakatayo at muling naglakad papalapit sa ospital. Kaya sinalubong na iyon ng Magninong. Sabi ni Mang Magdo sa mga gwardya, Huwag kayong tumunganga dyan kung wala na kayong mga bala. Humanap kayo ng matutulis na bagay na magagamit yung armas. Basagin nyo ang ulo dahil doon lang sila pwedeng mapuruhan. Doon pa lang nakakilos ang ibang mga gwardya na naubusan ng bala. Nakipagmano-mano na sa laban ang Magninong sa mga zombie na naroon sa tapat ng ospital. Samantala sa bahagi naman ni Rafael ay naroon siya sa unahan naglalakad dahil nakita niyang may 5 katao ang nakatayo roon. Sigurado siyang preso ang mga iyon dahil sa kulay orange na t-shirt, pero nakasuot din ang mga iyon ng bullet vest. Pero wala doon si Markang Bungo. Micaela, hindi ko nakikita si Markang Bungo dito. Hanapin mo. Copy that, Rafael. Sagot pa ni Micaela. Bago pa makalapit sa mga preso, ay pinagbabaril na siya ng mga iyon
Mabilis naman na pinagana ni Rafael ang kanyang niraya, kaya mabilis siyang nawala sa kanyang pwesto at nakapag-iwan pa ng ilang putok. Nagulat ang mga kalaban at hinahanap siya. Sabi niya naman, "Ako ba ang hinahanap nyo? Ito may regalo ako sa inyo." Wika pa ni Rafael sabay bato ng 2 granada. Kanya-kanya namang talon at dapa ang lahat. Pero 2 sa mga iyon ang napuruhan at binawian ng buhay. Noong makabangon ang 3 ay muling nagpaulan ng bala kahit pa hindi nila alam kung nasaan si Rafael. Mabilis kasi itong nawawala sa kanyang kinatatayuan. Ginamit ni Rafael ang pagbaril gamit ang niraya na kayang pakurbahin ang direksyon ng bala. Kaya kahit pa nakatago ang kalaban sa likuran ng puno, ay masasapulya pa rin iyon. Sapul sa ulo ang isa pa, kaya 2 preso na lang ang natira. Lumabas si Rafael at kinuha ang mahabang itak mula sa kanyang likuran. Humugot din ng itak ang 2. At patakbong sumugod kay Rafael. Pagkalapit ay agad silang nagpalitan ng pagtaga. Gumamit si Rafael ng metal plate sa kanyang risk area para nagagamit niya rin pansalag. Nagulat si Rafael dahil sa bilis ng kilos ng mga iyon. Ibig sabihin, hindi talaga nagkataon lang ang pagpuga ni Markang Bungo sa mga iyon. Sinadya niyang iyon ang kunin dahil sanay ang 5 sa pakikipaglaban. Dahil sa galing ng 2 sa hand-to-hand combat, kaya ilang suntok rin ang sinalag ni Rafael gamit ang kanyang mukha. Sa madaling sabi, hindi niya talaga nasalag, kaya nahihilo-hilo na rin siya kaunti. Pero sa kabutihang palad ay nagagawa niyang masangga ang atake ng itak, kaya hindi pa rin siya nasusugatan. Hanggang sa mahuli siya ng isa sa mga iyon. Nasakal siya mula sa likuran. Nabitawan niya rin ang kanyang itak. Pilit siyang nagpupumiglas sa sumisikip na sakal sa leeg. Pero masyadong malakas ang lalaki hanggang sa makita niyang papasaksak na sa kanya ang isa pang lalaking kalaban. Mabilis niyang dinukot ang baril sa likuran at binaril ang paa noong nakasakal sa kanya. Kaya nabitawan siya noon. Agad niyang itinalikod ang lalaki kaya iyon ang nasaksak ng kasama. Noong muling humarap si Rafael ay nakatutok na ang hawak niyang baril sa ulo ng isa. Kaya agad niyang pinaputukan ng 3 beses na tumapos sa buhay ng lalaki. Iyong isa naman ay gumagapang sa lupa at nag-aagaw buhay dahil sa saksak na ginawa ng kasama. Binaril na rin iyon ni Rafael mula sa likuran ng ulo para matapos na ang paghihirap. Nang biglang may narinig na putok ng bala si Rafael mula sa malayo. Gamit ang niraya ay naramdaman niya sa hangin na papunta sa kanya ang bala, kaya mabilis siyang gumalaw. Imbis na sa leeg niya iyon tatama ay napunta sa balikat. Natumba si Rafael noong tamaan siya ng bala. Agad niyang pinindot ang communication device sa tenga. "Micaela, nasaan banda ang kalaban? Sniper's gun ang gamit niya." Sumagot naman si Micaela. "Kanina ko pa hinahanap pero hindi ko talaga makita." Panay ang ikot ni Micaela sa paligid pero hindi niya mahanap ang Markang Bungo. Hanggang sa ilang saglit ay may narinig si Micaela na sumisipol ng kanta sa may likurang bahagi. Kaya dahan-dahan niya iyong nilingon. Pagkalingon niya lang ay nakita niyang may pulang liwanag na nakatutok sa kanyang dibdib at agad umalingaw-ngaw ang 3 putok ng baril. Nalaglag sa puno si Micaela. Narinig naman iyon ni Rafael kaya agad niyang tinawag si Micaela. "Micaela! Micaela! Anong nangyayari dyan?" Nakailang tawag na siya pero hindi na muli pang sumagot ang dalaga. Hanggang sa makita niya na lang na naglalakad na papunta sa direksyon niya ang isang lalaking nakamaskara ng bungo na may hawak na 2 .45 caliber na baril at may mahabang espadang katana sa likuran. "Hayop ka, Bungo!" Sigaw pa ni Rafael. Sabay sugod sa kalaban
habang nagpapalit ng bala sa kanyang 2 baril. Bago pa sila magkalapit ay nagpalitan na sila agad ng putok. Walang gumagamit ng cover. Pagalingan na lang sa pag-ilag. Ilang beses niyang tinamaan sa katawan ang kalaban pero nakasuot iyon ng matibay na body armor kaya hindi rin tinatablan. Si Rafael naman ay tinatamaan din pero hindi nakakatagos sa suot niyang vest hanggang sa pareho na silang naubusan ng bala. Nasa 10 metro lang ang distansya nila sa isa't isa. Inilabas ng kalaban ang katana kaya hinugot na rin ni Rafael ang kanyang dalang itak at patakbo na silang naglapit. Mula sa malayo ay nakikita ng magninong ang kislap ng nagbabangga ang mga sandata ng dalawa. "Ninong, hindi ba natin siya tutulungan?" Sabi naman ni Mang Magno. "Tagisan ang galing ang labanan nila. Tsaka patas ang laban na yan. Kaya magmumukhang mahina si Rafael kung tutulungan natin siya. Tara, puntahan na lang muna natin si Micaela." Narinig kong may 3 putok ng baril sa lokasyon niya. Agad namang tumakbo ang dalawa papunta sa may puno kung saan naroon si Micaela. Pagkarating roon ay naabutan nilang nasa lupa ang dalaga, walang malay. Agad iyong pinulusuhan ni Mang Magno. "Ano ninong, patay na siya?" "Hindi, buhay pa. Nawalan lang ng malay." Ibinaba ni Mang Magno ang zipper ng suot na jacket ni Micaela dahil nakita nilang may 3 butas iyon na mukhang tama ng bala. Pagkabukas nila ay nakita nila ang 3 bala na naroon lang nakabaon sa bulletproof vest. Sabi naman ni Mang Magno, "Mabuti at nagsuot siya ng vest. Kung hindi, tapos na siya. Puro sa puso ang direksyon ng 3 bala eh." "Micaela! Micaela!" Tawag pa ni Mang Magno habang mahinang tinatapik ang pisngi ng dalaga. Ilang saglit pa ay nagkamalay na iyon at inuubo. Agad binangon ni Rigor. "Ate Micaela, ayos ka lang?" "Oo, si Rafael. Ayun, nakikipaglaban pa roon sa nakamaskara ng bungo." Pagkalingon nila ay nakita nilang may sumabog na granada sa pagitan nila Rafael at noong markang bungo. Parehong tumilapon ang dalawa. "Rafael!" Nag-aalalang sigaw pa ni Micaela. Sabi naman ni Mang Magno, "Rigor, alalayan mo si Micaela papabalik sa sasakyan. Pupuntahan ko si Rafael." Patakbo nang lumapit si Mang Magno at naabutan niyang walang malay si Rafael habang nakahiga sa gitna ng kalsada. Agad niya naman iyong pinulsuhan. May pulso pa naman at walang malalang sugat. Mga hiwa lang sa braso at sugat mula sa mga shrapnels sa mukha. Inasan niya na iyon at dinala rin sa sasakyan. Noong mailapag ni Rigor si Micaela sa sasakyan, ay agad siyang tumakbo papalapit kay Mang Magno at tinulungan ito na dalhin si Rafael. Pareho nilang inilagay sa upuan sa likuran ng sasakyan ang dalawa. Ilang saglit pa ay nagkamalay na rin si Rafael habang inuubo-ubo. Sabi ni Rafael, "Nasaan na si Bungo?" Sumagot naman si Mang Magno, "Wala na, patay na. Wasak ang dibdib pati na ang ulo, basag rin." "Sinong nagpasabog ng granada sa gitna nyo?" Tanong pa ni Mang Magno. "Ako. Noong nasaksak niya ako sa tagiliran, ay sinamantala ko ng pagkakataon na magkalapit kami at inilagay ko ang granada sa loob ng vest niya para siguradong mapuruhan talaga siya. Kaso wala na akong pagkakataon para makalayo, kaya kasama akong nasabugan sa malapit." Wika pa ni Rafael. "Sige, umuwi na muna tayo ng bahay. Kailangan ng mahugasan ang mga sugat mo bago pa maimpeksyon. Bukas na tayo bumiyahe papauwi." Wika pa ni Mang Magno at ito na ang nagmaneho ng sasakyan papabalik sa bahay na kanilang tinutuluyan. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 234. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners
na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lu Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.